Yo, what is up mga bap? Time check is 6:03 mga bap. Time and a half tayo ngayon, overtime, no? Dahil Memorial Day ngayon, Monday. So Memorial Holiday ngayon, and nagtrabaho tayo ng knock shift. So nag-start ng 12 midnight kagabi hanggang ngayong 6 o'clock is additional 1.5 ang ating sahod. So goods to goods, di ba mga baps? Yun, so for today's vlog, ayan, ang ganda ng ano, yan ang isa sa perks ng lumalabas na madaling araw, ano, or maagang maaga, nakikita mo yung sunset, sunrise pala sa ano. So yung mga bap, ano, ang galing, kasi may OT tayo. Ayan, let's go. So ang kagandahan sa work natin, kasi hindi lahat ng work nagse-celebrate ng Memorial Holiday, or hindi lahat ng company nagpapasahod or nagbibigay ng overtime kapag ganyan na Memorial Holiday. So yun, buti naman time and a half ng 6 hours. So yung rate natin na regular is nag-umpisa ng 10 o'clock PM kagabi. So 2 hours, 10, 11, 12. Tapos pagpatak ng 12 hours, on top of base rate natin is may additional na 1.5 o disang ka pa, di ba? Yan ang masarap na pumapasok mga papa, no? Yung mga holiday. Pero sa ibang company, lalo na yung mga bigger hospital, meron pa silang weekend differential. Yon mga pap. Iba yung rate ng mga differentials, depende sa kumpanya mga pap. Itong sa amin medyo mataas ang bigay nila ng night differential, nasa 3.5 or 3.50. May narinig ako sa ibang hospital is 1.5 lang, sometimes $2 every hour, or yeah, yung night differential sa every hour, no? Tapos ang kagandahan lang sa mga bigger hospital is meron silang night differential, tapos meron pa silang weekend differential na tinatawag. Kaya kagaya nito, kung halimbawa ngayon, Sunday ngayon, ay Sunday kagabi, Monday ngayon, ano? So yung Sunday tatamaan pa ng weekend differential yon. So on top of your base rate, tapos night differential, tapos meron ka pang weekend differential. Kaya yun ang hinahabol ng mga ibang healthcare worker or kagaya ko na CNA, na yun ang isa sa hinahabol ko sa hospital. Kasi nga doon lumalaki yung sahod mga bab, yung take home pay mo, kasi pag pinag-add mo lahat yung base rate mo tapos yung night differential, kasi usually nag-work tayo night differential, no? Kahit na mag-transfer siguro ako sa hospital, sa bigger hospital is night shift pa rin ang kukunin ko, kasi malaki yung differential mga babs eh. So just imagine meron kang additional na at least siguro mga 500 every paycheck ang na-add sa differentials lang, sa night differentials lang yun. Kung sa hospital pa mga babs, baka makakuha ka ng more than 500 na extra sa base pay mo. So i-example na lang natin mga babs, example lang, ano, bawa yung ano mo, yung weekly mo is 1,000, or ang bi-weekly na lang, bi-weekly. Ang bi-weekly mo is 1,000, tapos night shift ka mag-work, so may night differential yon. On top of your 1,000 bi-weekly, magiging 1,500. So kung total mo yon times 2, dahil ang swelduhan dito is twice, every bi-weekly or every 2 weeks. So sa isang buwan, 2 beses ka magsisweldo. So papatak yun ng 1,000 additional on top of your take home without the night differential. Halimbawang 1,000 yon every 2 weeks or bi-weekly, every paycheck, magiging 1,500 times mo yon, so magiging 3,000 instead na 2,000 lang every month ang yung monthly income, ano. So yeah, advantage din talaga yung knock shift. Pero gaya nga ng palagi ko sinasabi, ang night shift is hindi para sa lahat.
dahil napakahirap talaga mga bab. Pagkaya kanina, antok na antok ako. Antok na antok ako kasi andito ako naka-duty sa hospital site. Tapos 7 patient lang kami ngayon. Although meron isang pasyente na super needy every hour tumatawag, pero nakakainip pa rin mga babs. So naantok na ako. Talagang ang hirap kalaban ng antok pag panggabi mga babs. Yun lang ang disadvantage. Kaya kailangan talaga may differential. Kaya yung 3.5 na differential, additional differential sa night differential namin is, I think worth it lang, sakto lang mga babs. Pero pag 150 or $1, parang lugi kasi mga babs, hindi lang yung napupuyat ka, nasa-sacrifice din kasi yung natin mga babs pagka puyat ano. At ang bilis ng kotse sa likod ko, tinututukan niya ako. Mga nalilate na yan mga babs. Nasa 50 na ako, ang speed limit dito is 40 lang, pero nakatutok pa siya sa akin, parang gusto niya pa akong mag-speed up pa no. Pero hindi natin papansinin yan kasi sigurado nalilate na yan mga babs. Wala naman shoulder dito para tumabi ako para paunahin ko siya. Yan ang mahirap sa kanila hindi nag-a-adjust ng oras tapos nagmamadali sa daan. Sila yung nakaka-cause ng accident yan mga yan. But anyways, balik tayo sa usapan. Ayun nga no, kaya prepared ng mga healthcare workers or specifically mga nurses, mga CNAs kagaya ko na makapasok talaga sa mga bigger hospital kasi maraming benefits kagaya ng yung mga differentials, hindi lang night differentials, meron pa silang mga weekend differentials, tapos yung mga holidays, maraming holidays mga bab. Kung ano-anong holidays na lang is sinusundan nila, hindi kagaya ng iba. Yung mga pili lang na holidays, doon lang sila talagang bibigay ng bonuses or mga overtime pay kagaya ng Pasko, ganun. Ito, yung ibang mga bigger hospital, halos lahat ng mga holiday, sinusunod nila mga babs. So kaya sa June, malapit na yung June mga babs. Parang kailan lang 1 year na ako dito sa work ko. Kailan lang tayo nag-a-apply. Ngayon 1 year na pala ako sa June. So yun, ang update, napaka-komportable ko na mga bab kahit saan mo na ako dalhin. Nung una talagang nagre-nervous ako no? Kasi nga hindi tayo sanay doon tayo nanggaling tayo sa care home. So yun, marami tayong mga worries no? Yung mga charting, kung anong gagawin, di ba? Pero ngayon feeling ko okay na ako, and kumbaga komportable na ako kahit nakapikit. And yun nga, mas parang feeling ko nga ready na akong lumipat ng mas more higher acute level of care. So parang gusto ko nang lumipat ng mas malaking hospital. Tsaka meron na tayong bala no, meron na tayong susi kasi yun nga, meron na tayong 1 year experience sa skilled nursing facility. So kasi pag nag-experience ka sa SNF mga bab, mabigat na mabigat na experience na yon pag nanggaling ka sa SNF. Kaya yun mga bab, yun medyo naisip ko na transition na naman into a bigger hospital. Hindi lang sa experience yung hinahabol natin, syempre hinahabol din natin yung kikitain natin, much better benefits and much higher pay. Yun nga lang mga bab, syempre kailangan i-consider natin yung yung pag lumipat ka ng hospital is more fast paced, mas mabilis ang transition versus sa SNF or sa nursing home. Dahil sa nursing home, kumbaga mga residents na yung mga hawak mo na pasyente, and yun, doon na sila nakatira, gaya ng sinabi ko before, doon na sila nakatira. So yung routine nila kapag tumagal ka doon nag-work is memorize mo na. Kumbaga alam mo na yung predictable na yung lahat ng mga gagawin mo sa isang araw. So, pagpasok mo pa lang alam mo na kung
pag na-assign ka sa kanila, kung sino man yung pasyente na yun or residents na yun, is alam mo na kung ano yung gusto niya tsaka ayaw niya. So easy lang, easy yung trabaho. Compare sa hospital is yun nga, fast paced, tapos hindi naman sila nakatira doon. Minsan 2 to 3 days umaalis na sila, umuwi na sila, nadi-discharge na. Pagkatapos may papalit na naman na iba. So another case na naman yun, another ano na naman, kumbaga kukunin mo na naman, pag-aaralan mo na naman kung ano yung like and dislike nila, no? Pero ganun talaga mga bab pag nagta-transition. Kumbaga sa una may takot, meron kang iniisip kung paano, pero pag nandun ka na, yun, malalaman mo rin lahat kung paano yung mga ano, kumbaga miyapos lang mga bab. Ganun din naman nung first time ko dito sa SNP, sa nursing home. Kala ko hindi ko kakayanin. Nung una nga, yung una nating in-applyan na SNP, hindi ko yung nag-back out ako noon, nag-quit ako kasi kumbaga parang na-overwhelm ako dahil first night ko binigyan ako ng 22 patient na ako lang mag-isa, and that time is nagtatrabaho pa tayo sa care home. So kumbaga mas pinili ko yung care home that time. Pero ngayon ready na tayo, feeling ko handang-handa na tayo sa mas malaking mas malaking hospital and mas higher level of care. Yun nga yung acuity, So yun mga bab, kayo ba nagtrabaho kayo ng Memorial Day? Kung day off mo, pipick up ka ba ng duty? Halimbawang meron offer na bonus kapag ganitong mga holidays, pipick up ka ba or bas pipiliin mo mag day off? So kayo mga bab, sino yung mga team pick up dyan? Team pick up Team OT mga bab, sino yung mga team OT? Team OT ka ba o team team day off? Ako team day off ako mga bab. Kasi sa schedule namin, halimbawa isa lang yung day off ko, pipick upin ko pa ba yung yung overtime? Hindi na ako pipick up kasi isang day off ko lang Pero siguro kung papunta tayo doon sa 312s, halimbawa sa hospital nga 312s ang schedule nila doon, kung mapunta tayo doon, marami tayong day off 4 days, siguro pwede pipick up tayo ng isang araw man lang na 12 hours. So extra 12 hours na yun. So yan mga bab, palapit na ako sa bahay, and yun lang, kwentuhan habang pauwi. Yun, comment down below, kayo ba pipick up kayo ng mga holiday? Yung iba sinasamantalayan mga bab kasi imagine nga naman, time and a half additional sa base rate mo, no? Tapos kung panggabi ka pa, meron pang night differential yan. Kaya kung sa hospital ka pa, meron pang weekend differential. So dyan bumabawi yung mga kababayan natin. Hindi lang mga kababayan natin, kahit mga taga rito, yan yung mga tinitik advantage nila na pick upin. Yun mga bab, hanggang dito na lang ang ating kwentuhan, ang ating simple vlog for today. Na-vlog ko lang kasi nga Memorial Holiday ngayon. So sino yung mga nag-overtime dyan, sino yung mga pumasok ng Memorial Holiday, pa-burger na kayo. Okay mga babs, maraming salamat sa mga nanood mga babs. And hindi pa nag-subscribe yung mga silent viewer natin dyan, mag-comment naman kayo para magkaroon tayo ng interaction, no? And kung di pa kayo nag-subscribe, pwede kayo mag-subscribe. Malaking tulong yan sa channel natin, no? Naghihika-host na channel natin mga babs. Malaking tulong yan sa channel natin pagka nag-subscribe kayo, and syempre nag-like, mga babs. So yun mga bab, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nakarating ng dulo. And yeah, don't forget to like, subscribe, like, comment, and subscribe. Okay? Peace.